wala nga ako masyadong inaasahan eh. Kasi baka wala namang marereport si Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa mga manggagawa. Una, walang makabuluhan na taas sahod. May nakabinbin na legislated wage increase, 200 pesos. Hindi man lang naging prioridad ng Administrasyong Marcos. Meron nakabinbin, House Bill number 8081 para buwagin yung provincial rate, isa bansa na yung minimum wage. 200 congressman na ang sumusuporta, including si Speaker Bogie D, hinaharangan ng administrasyon. Tungkol naman sa ENDO, pagwawakas ng contractualization, wala ring sinasabi ang Pangulo. Walang agenda ang Pangulo. Tungkol naman sa kalayaan sa pag-uunyon, karapatan ng mga manggagawa na organisahin ng kanilang sarili, freedom of association, ang Pilipinas hindi nawawala sa top 10 na pinaka-delikadong bansa tungkol sa labor rights. So anong ire-report ng Pangulo? So kung pagdating lang sa kung anong inaasahan tungkol sa mga manggagawa, wala kami masyadong inaasahan. At ang mensahe ng mga manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos, kung may dapat mahiya, si Pangulong Bongbong Marcos yun. Kasi wala siyang mai-report tungkol sa mga manggagawa. Kung ano gagawin sa loob kung mag-start na yung SONA? Hindi ko alam, baka sa likod na naman ako i-assign. Alam nyo naman, pag kritiko ng administrasyon, ayaw siguro makita ng Pangulo. So, ina-expect ko na baka pagpasok doon sa loob, sa likod na naman ang seat assignment ko. So, tignan natin, baka mamaya maglaro lang. Kung wala siyang masasabi gaano tungkol sa mga manggagawa, 2 oras yan. So kung 2 oras lang kami magpaplastikan at magbobolahan, might as well siguro maglaro na lang ako ng mobile game. So in other words po, yung past year, how would you describe yung naging action ng administrasyon nito para din sa sektor ng manggagawa? Sa mga manggagawa, not even one. Ito yung sinasabi namin not even one reform patungkol sa mga manggagawa, sahod, kontraktualisasyon, tungkol sa karapatan ng mga manggagawa. Walang maipagmalaki, walang mai-report ang Pangulong Bongbong Marcos. So what we are saying is, anong i-report niya ngayong SONA? So, 2 taon na lang, less than 2 years na lang ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos. Dialogo nga, hindi nagawa Hindi nakipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa mga labor groups. So, kaya maganda kung meron siyang masasabi. We will appreciate kung meron siyang maire-report at kung meron man siyang i-certify as urgent o priority bill, we will be thankful for the President. Pero kung wala siyang sasabihin mamaya, same old, don't expect na magpapasalamat ang mga manggagawa. Sir, grado niyo sir sa kanyang performance for the past 4 years? Grado niyo po na... Ano bang scale pinag-uusapan natin? 1 to 10? 1 to 10? Siguro 1.5 sa mga manggagawa. Kasi kahit papaano, meron namang taas sahod. Pero ito ang binabanggit namin dyan, hindi yan dahil sa Malacanang o hindi yan dahil sa Dole. Yung taas sahod na 85 pesos dito sa NCR dahil yan sa patuloy na pangangalampag at pag-iingay ng mga manggagawa. So kung isa-certify ni Pangulong Bongbong Marcos as urgent yung 200 pisong dagdag sahod, yung House Bill number 8081 na magbubuwag ng provincial rate, baka mag-10 pa si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung wala siyang sasabihin yun, 1.5 pwede na yun. Kung bakit pag malaki niya ngayon yung mga napa-arresto niya sa flood control na? So, yun na yun. Yun na yun. Alam naman ng lahat, hindi lang yung mga pinakulong niya, yung mga pinagmamalakit, inire-report niya na sangkot sa flood control. Yung gustong makita ng mamamayan na makulong. Nasaan na yung talagang mga big fish. At kung may big fish na pinatutungkulan, yung mga ebidensya, yung mga statement, mula pa sa mga nagdaan ng mga pagdinig, mga statement ng mga nasangkot sa flood control scandal, itinuturo na nga up to Malacanang na yung mga sangkot dito sa flood control scandal. So baka maigi kay Pangulong Bongbong Marcos bumili ng salamin. Tignan niya at makikita niya doon sino talaga ang sangkot dito sa flood control scandal. Sino ba po? Siya mismo, Pangulong Bongbong Marcos. Tinuturo na nga up to Malacanang. So kaya kailangan, sabi nga namin noon pa, kung may dapat imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos, si former Speaker Martin Romualdez, nagbuo ng Independent Commission for Infrastructure, tiniklop yung ICI dahil alam nila na umaabot na yung ebidensya up to executive, pero hindi naman sila naglunsad ng mga investigasyon. So that's the problem with the sham na sinasabi nila pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Okay? Thank you. Thank you.